Alam niyo isang halimbawa ng covetousness, yung gambling. Alam niyo po ba maraming pulis na nasira ang buhay dahil sa online sabong? Ngayon naman, scatter. The love of man is the root of all evil. Hindi mapagmahal sa salapi, yun yung nalilihis sa pananampalataya. Hindi masama yung pera ha, ang masama yung pagmahal sa pera. Pero ang dami ng mga bagay na dapat mong ipagpasalamat sa buhay. Yung hindi ka nagkakasakit, di ba? Maaring wala kang hindi pa ganito yung income na gusto mo o yung pinag-pray mo isang bagay, wala pa. Pero yung healthy ka lang, hindi ka nagkakasakit, buo yung pamilya mo, save yung pamilya. Di ba dapat malaking bagay na ipagpasalamat? Kaya sabi niya doon, mahalaga yung contentment. Pangatlo, sabi niya rito, for the love of money is the root of all evil. Hindi masama yung pera. Pero bakit? Sabi niya, nagiging minsan sabi rito, for the love of money is the root of all evil. At sabi niya pa rito, which while some coveted after, they have erred from the faith. Yung mapagmahal sa salapi, yun yung nalilihis sa pananampalataya. Sabi niya, at sabi niya pa, and pierce themselves through with men's sorrow. Ang taong maibigin sa salapi, siya mismo yung nagbibigay ng sorrow sa buhay niya. So, bakit po? Yung ang rito is yung pagiging covetous, pagiging sakim. No, kaya nasabi ng Book of Proverbs chapter 28 verse 22, yung tao na nagmamadaling yumaman ay may evil eye, hath an evil eye, and considereth not the poverty shall come. Yung tao na nagmamadaling yumaman, sama yung kanilang mata, sabihin, talagang gusto niya kiling. Tapos sabi pa doon, hindi niya namamalaya. Yung kanyang desire pala, yun pala yung maghahatid sa kanya sa kayaan. Alam niyo isang halimbawa ng covetousness, yung gambling. Tingnan niyo po, yung sugal, bakit? Gusto mo, bakit naging covetous yung pastor? Gusto mo angkinin yung pera nila, mapunta sa'yo. So sabi ng Luke chapter 12, beware of covetous. Sabi rito, ingat daw tayo, no? Mag-budget tayo, maging maingat. Sabi rito, mag-ingat, kay beware of covetousness. For a man's life consistent not, sabi niya rito, with the abundance which thing he possesses. So hindi nasusuka, hindi na-define yung value mo sa dami ng iyong tinatangkilik. Hindi porque yung iba mas marami pero magandang ay ikaw ay mababa na ang iyong halaga. So, sabi rito, beware of covetousness. Alam niyo po ba maraming pulis na nasira ang buhay dahil sa online sabong? Gambling, may bonus kayo darating, maging good steward kayo sa pera, pinaghirapan niya. Pag tayo covetous, itatayamin, susugal mo yan kasi gusto mo na mas marami. Gusto mong yung sabi sa Proverbs kanina, yung nagmamadaling yumaman, at an evil eye, hindi niya pinukonsider, hindi niya napapansin, papunta pala siya sa kahirapan. Ang nagsugal ka, hindi niya dati online sabog, naman scatter. Marami nasisira ang buhay. Alam niyo po, di ba sabi ng PNP, from January to July, nearly 2,000 committed suicide. Filipinos, di ba? Marami ang kilala nag-suicide. Bakit? Bukod sa sugal. Yun sinasabi ng Biblia, yung taong covetous na yung nagmamadaling yumaman, hindi niya napapansin ang mga pulis sa pera. Kaya po yung sinasabi sa atin dito ng Biblia. Now, beware of covetousness. Yun yung pinapakalala ni Pablo. Kaya pala sinabi niya, godliness, contentment is great. Kaya po kung ano yung meron tayo ngayon, salamatan natin. Habang nananalangin tayo, nag-pray natin sa career, karoon pa ng improvement, mag-promote, maging good steward pa tayo ng mga bagay na pinagkagawa sa atin ng Diyos, pamilya, trabaho. Kaya nagsisimula yan sa magandang relasyon. Magiging good steward tayo pag maayos yung relasyon natin sa kaya po yun yung iwasan daw natin. Hindi masama yung pera ha. Ang masama yung pagmahal sa pera. Yung pagiging sakit, pagiging gusto mo sa'yo lahat kahit hindi pa panahon. Kaya matutong maghihintay, matutong manalangin, matutong pagtiwalaan ng Panginoon. Kahit minsan, may pinag-pray kung hindi ka agad nagmamag-realize, hindi ka agad iyong tugon, matutong tayo mag-realize. Magandang hapon po. Ay manalangin, may prayer request po ba kayo? Sige pa tayo manalangin. Salamat po sa inyong time. Yes, pray Lord, salamat sa privilege na makapag-minister po sa mga personal CRMC. Lord, salamat sa reminder. Napakahalaga po na establish namin, Lord, yung matibay na relasyon sa inyo. Sa ganon, magpagampanan namin na maayos ang aming mga tungkulin. Maging good steward po kami. At ma-remind kami, Lord, na lahat ng bagay ay galing sa inyo.
At Lord, matutunan namin, Panginoon, yung contentment. Maaaring hindi pa panahon, may mga pinagpipray kami, hindi kagad nangyayari. Pero matuto pa rin kami magpasalamat. Dahil alam namin, Lord, ang pinaka-the best yung gusto mo para sa amin. Lord, ilayo niyo rin po kami sa kasakiman, sa pagmamahal sa salapi. Dahil sa pamagitan na ito, Lord, marami ang nadi-disqualify sa kanilang career, nasisira ang buhay. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami ang aming buhay, ang salita mo, Lord, ang patuloy maging pamantayan namin sa aming buhay. Lalo po din ang mga decision, Lord, matutunan namin hingiin yung guidance mo. Matutunan namin manalangin po kami. Lord, pinag-pray namin ang aming mga kababayan na nasa lagda ng bagyo. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Patuloy na tulungan makabangon. Comfort, Lord. Provision sa kanilang mga pangangailangan. And the Lord, protection sa amin sa darating na ng mga bagyo. Lord, salamat. Kayo yung aming muo. Kayo nga nagbibigay ng protection sa bawat sa amin. Lord, bigyan mo ng malusog na pangangatawa ng bawat isa. Ganyan din ang kanilang mga pamilya, Lord. Ingatan niyo po. Provision sa lahat ng kanilang mga pangangailangan at sa mga promotable, Lord. Tulungan niyo sila mag-promote. Si Sir Alex, Lord, i-pray namin yung promotion niya, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. God bless you po. Thank you.